What is up mga ka-hunter? Nandito na naman nga pong muli ang inyong lingkod, Kuya Boy, upang ibahagi ang isa na namang bagong chapter ng Hunter x Hunter. Ngunit bago tayo magsimula, introhan muna natin yan. Ang chapter 404 ng Hunter x Hunter ay pinamagatang Speculation. Nagsimula ang istorya kung saan makikita natin ang mga barya na gawa ng Nenbis ni Prinsipe Zhonglei. Sabi nga ni Kurapika habang sinusuri niya ang mga barya ay may katiyakan na nga daw ang teorya ng pagbabago nito matapos ang 10 araw. At dagdag niya pa na kadalasan nga daw ang mga conjured object ay may limitasyon lang ng kopya ang kayang gawin. Pero sa tingin pa nga daw ni Kurapika na ang pagbibigay ni Prinsipe Zhonglei ng barya sa kanyang mga tauhan ay nagiging dahilan upang mahati ang Nen power na nakapaloob dito. At ito ay nagiging daan upang patuloy na maglabas ng barya ang Nenbis ni Zhonglei. Dagdag pa ni Kurapika na kailangan nga daw nilang alamin kung nagbabago nga daw ba ang mga barya batay sa may hawak o may-ari nito. At tinanong na nga dito ni Kurapika si Zhonglei kung meron nga daw bang pinagkaiba ang mga baryang hawak niya at ang ibinigay niya sa kanyang mga tauhan. At bigla namang pumasok sa usapan si Temptory. Kamahalan, yung sa akin po ay iba sa nasa lamesa. Banggit ni Temptory. Magkaiba nga ang itsura ng likod ng barya ngunit parehas naman ang nasa harap nito. Dagdag pa ni Kurapika, base daw sa nakita niya, masasabi nga daw niya na ang epek ng barya ay nakadepende sa may-ari nito. Dito nga ay pinakiusapan ni Kurapika na ibigay ni Zhonglei ang barya sa isa sa kanyang mga tauhan. Sumang-ayon naman ito, ngunit ibibigay nga daw niya kay Kurapika ang barya na may 10 halaga na hawak niya. Dahil maaari nga daw nilang masubukan kung magbabago nga ba ang number at ang design nito na kumbaga hitting 2 birds in 1 stone, ika nga ni Zhonglei. Tinanggap ito ni Kurapika kahit may pag-aalinlangan siya na kunin ang barya dahil ayaw niya nga daw maghinala si Prinsipe Zhonglei. Ngunit kahit isa itong dahilan para ma-activate ang kakayahan ni Zhonglei ay hindi nga daw ito magiging malakas na banta dahil 10 araw pa lamang ang nakalipas at hindi pa sapat ang Nen na nakapaloob dito upang makapatay. Dagdag pa ni Kurapika, dahil limitado sa isang barya kada araw na may pagbabago sa ika-10 araw, tila ang tunay na halaga ng abilidad na ito ay magiging malinaw kapag naging hari na si Zhonglei. Ito ay nagpapakita ng kanyang pananaw para sa hinaharap. Mukhang magiging maayos naman. At dito nga ay nag-transform na ang barya. Mula sa Nenbis ni Zhonglei, ito ay naging mukha ni Zhonglei. At napalitan ng number mula 10, ito ay naging number 1. Marahil kapag nag-iibang araw ang may-ari ng barya, ang numero, disenyo at ang Nen na nakapaloob dito ay magre-reset. Ibinalik na nga ni Kurapika ang barya kay Zhonglei upang makita kung magbabago ba ulit ito. At tumugma nga sa kanilang hinala ang nangyari sa barya. Nagbago ang disenyo nito, ngunit ang ibabaw nito ay nanatiling number 1. Nag-aalinlangan nga dito si Kurapika na magbigay ng karagdagang haka-haka habang nanonood si Gobentoba na isa sa Royal Guard ng Prinsipe Benjamin. Ngunit sinabi nga ni Zhonglei na ayos lang dahil hindi nga daw ito ang abilidad na ikakabahala ng Prinsipe Benjamin. At batay nga sa kanilang ginawang test sa barya, sinabi nga dito ni Kurapika na hinala niya daw ay accumulation type conjuration ability ang kakayahan ng Guardian Spirit Beast ni Zhonglei. At ang kakayahan nga daw na ito ay karaniwang nakikita sa individual na matalino sa mga strategy na tumugma naman sa Prinsipe Zhonglei. Teorya niya pa na ang paghawak ng barya sa mahabang panahon ay maaaring makaipon nito ng Nen Aura na magiging sanhi ng iba't ibang kakayahan na maaaring ma-activate sa hinaharap. Iminungkahi ni Kurapika na ang kinakailangang araw para sa may-ari ng barya upang ma-activate ang kakayahan ng Nen ay maaaring tulad ng hinala ni Zhonglei na aabot ng 640 days.
Binanggit niya pa na sa sandaling ma-activate ang kakayahang ito, kahit ang mga hindi makagamit ng Nen ay magkakaroon ng kakayahang gamitin ito. Gayunpaman, napagpasyahan ni Kurapika na itago ang katotohanan na ang Guardian Spirit Beast ni Zhonglei ay gumagamit ng pseudo-coercive manipulation na parang isang patakaran na mukhang seryoso pero wala namang mangyayari kung hindi mo ito susundin. At ito ay nangangailangan ng pseudo-coercive loyalty sa Prinsipe Zhonglei. Ginawa niya ito dahil maaaring maging kapaki-pakinabang na asset at hindi din kasi tagasunod ni Zhonglei si Kobentoba na lihim na may hawak ng unang bariyang natagpuan noong unang araw sa Room 1003. Dahil kung kada araw ay naglalabas ang Spirit Beast ng Prinsipe ng isang barya, ang bilang dapat ng barya ay 11. Dahil pang 11 araw na nilang naglalayag patungong Dark Continent. Ngunit 10 lamang ang hawak na barya ng Prinsipe. At ito nga ay nangangahulugan lamang na may isang barya ang nahulog galing sa Spirit Beast nang hindi namamalayan ni Zhonglei. At ang maaari nga lang makakita nito ay ang mga Nen user na nakakakita ng Guardian Spirit Beast ng mga Prinsipe. At kung iisipin, si Kobentoba lamang ang nakakagamit ng Nen sa mga panahong iyon. At siya nga ang nakakuha o nakapulot ng unang barya. Kaya nais itong obserbahan ni Kurapika kung anong mangyayari dito sa mga susunod pang mga araw. Matapos mag-usap ni Kurapika at Zhonglei, nagpasalamat ang Prinsipe dahil sa pagpapaliwanag ni Kurapika sa kakayahan ng kanyang Spirit Beast at dahil nga daw dito, mapapagtuunan niya na ng pansin ang pagpaprotekta sa mga nakakababata niya pang kapatid. Dagdag pa ni Kurapika na posible ring makaapekto sa bisa ng kakayahan ang bilang ng mga hawak ni Zhonglei na barya. Kaya't mas nakakabuti para sa Prinsipe na masiguradong nasa kanya ang karamihan ng barya. Sumangay naman dito ang Prinsipe, ngunit ibibigay nga daw nito kay Kurapika ang barya na inilabas ng Spirit Beast ngayong araw. At ang ibang barya ay itatago niya na. Ngunit may sariling motibo si Zhonglei. Binibigyang diin niya na ang anumang impormasyong ibinabahagi ni Kurapika ay nakatuon para matiyak ang kaligtasan ni Wabol. At iniisip niya sa kanyang sarili, "Huwag mong isipin, nakapantay kita, Kurapika." Dito nga ay napaisip si Kurapika na ang mga mafia ng Kakin ay nagpapanatili ng balanse sa kapangyarihan sa pagitan ni Cherednich, Lazarus, Zhonglei at ng iba pang mga grupo ng mafia. At upang mabuwag ang balanse na iyon, kailangan lusubin at patayin ang mga pinuno na sa kasong ito ay ang 3 prinsipe na nagsisilbing mga tagapagtaguyod ng mafia. Kung may papakita ang pagpatay sa mga prinsipe bilang gawa ng mga karibal na pamilya ng mafia, maaari itong humantong sa malawakang digmaan ng mafia na posibleng magresulta sa pagdedeklara ng espesyal na batas militar. At batay naman daw sa personalidad ni Benjamin, naniniwala si Kurapika na kahit protektahan pa ni Zhonglei ang mga nakababata nilang kapatid, hindi mag-aatubili ito na gawing target ang mga ito. Sa katunayan, may panganib pa nga na gawin ni Benjamin na magmukhang kaawa-awang biktima si Zhonglei upang magmukhang brutal at tila gawa ng mafia ang insidenteng ito. Dito ay nag-iisip si Kurapika kung ang pananatili nga ba nila sa Room 1003 ay naglalagay sa kanila sa panganib mula kay Benjamin o kung ang pananatili sa Room 1014 kung saan binabantayan ng isa't isa ay mas ligtas kahit na may panganib na ang mga kaaway ay posibleng mag-set up ng mga patibong gamit ang Silent Majority User o NEN. Ipinahayag ni Kurapika na parehong delikado ang mga opsyon at inihambing niya ang pagpili sa paglalakad sa manipis na yelo. Dumako naman tayo sa panel na kung saan muli na ngang ipinakita ang isa sa ating mga paboritong miyembro ng grupo ni Lagon. Ito nga ay walang iba kundi si Leorio, kasama si Chidel na mistulang nagmamadali habang tulak ang stretcher ng Prinsipe Halkenberg. Banggit pa ng iba nilang kasama na doktor, ang prinsipe nga daw ay hindi na talaga sumasagot. Nasa normal naman ang temperature ng katawan nito at hindi din naman ito kinukumbulsyon o nahihirapan sa paghinga. Hinala naman ni Chidel na baka nga bumagok ang ulo nito matapos nitong mahimatay noong nakaraang chapter 403. Dagdag pa nga ni Chidel na maghanda agad ng blood test at CT scan at kontakin ng mga gwardya
ng prinsipe na nasa tier 1 ng barko upang tanungin kung ano ang kondisyon ni Halkenberg noong mga nakaraang linggo. At agad na magpadala kay Jel ng sample ng isinuka ni Halkenberg upang masuri nito kung nilason ba ang katawan ng prinsipe. Sa hindi pa nakakaalam o hindi pa nakakakilala kay Jel, siya nga pala ay isang poison hunter. Isang uri ng hunter na dalubhasa sa iba't ibang klase ng lason at ang kanilang gamit upang maging isang mabisang gamot. Habang dinadala ang katawan ni Halkenberg patungo sa ospital ng Black Whale, makikita nating nanonood si Halkenberg habang siya ay nasa katawan ni Balsamilko. Sa isip-isip naman ni Halkenberg na si Balsamilko na tinamaan ng kanyang palasong gawa sa Nen ay hindi muling magigising hanggat hindi natutulog ang diwa ni Halkenberg dahil ang diagnosis sa totoong katawan ni Halkenberg ay comatose. At ang pagkakaantala ng oras upang kumpirmahin ang diagnosis ng stomach flu ay umaayon sa prinsipe. At kung ihilingin nga daw niya sa kanyang ina na si Reyna Unma na ipagbawal ang isang autopsy sa kanyang katawan, ang kanyang kamatayan ay maituturing na hindi maipaliwanag na pagkasira ng organ. Tumawag na nga si Halkenberg na nasa katawan ni Balsamilko upang ipaalam kay Benjamin na matatapos na ang kanyang misyon na patayin si Halkenberg sa loob lamang ng kalahating araw. Sa isip-isip naman ni Benjamin, Tinatayang aabot ng humigit kumulang 12 oras mula sa pagsisimula ng pagsusuka bago tuluyang bawian ng buhay ang target. Maaaring maging komplikado ang mga bagay kung makikialam ang Hunter Association. kahit may pag-aalinlangan si Benjamin, agad naman nitong kinongratulate si Balsamilko. At dagdag niya pa na magpapadala nga daw siya ng mga doktor mula sa royal family at militar upang pumunta sa lokasyon ngayon ni Balsamilko. Sa panel na ito, nagbalik tanaw nga si Halkenberg sa mga mahalagang impormasyon na kanyang nakalap mula sa paggamit niya ng kanyang kakayahan. At ito nga ay tumutukoy sa kanyang unang eksperimento kina Shikaku at Sumidori na nangyari noong chapter 382. Ipinaliwanag ni Halkenberg na pagkatapos ma-activate ang kanyang kakayahan, nagising si Shikaku at nagulat kung ano daw bang maipaglilingkod niya sa prinsipe habang nakapaloob na sa kanya ang kaluluwa ni Sumidori. Kapag nailipat na ang personalidad, tanging isa lamang sa kanilang dalawa ang maaaring manatiling gising na may prioridad para sa taong nag-activate ng kakayahan at mas bababa ang prioridad ng taong tinamaan ng palaso sa kanyang sariling katawan. Habang gising si Sumidori, hindi magigising ang personalidad ni Shikaku. Kapag gising si Sumidori, sapilitang matutulog si Shikaku. At kahit nasubukan itong gisingin, hindi siya muling magigising habang gising si Sumidori. Gayunpaman, kung mamatay muna ang katawan ni Halkenberg, si Balsamilko na tinamaan ng palaso ay makakabalik sa kanyang orihinal na katawan at babalik sa orihinal na personalidad. Sa kasong ito, ang prioridad ay binibigay sa taong tinamaan ng palaso. Kabaligtaran ng sitwasyon kay Sumidori. Pagkatapos ng kamatayan ni Halkenberg, ang personalidad ni Balsamilko ay bumabalik sa kanyang orihinal na katawan, habang ang personalidad ni Halkenberg ay sapilitang makakatulog. Bilang resulta, bago mamatay ang katawan ni Halkenberg, nagplano siyang uminom ng pampatulog habang nasa katawan siya ni Balsamilko na magpapatulog sa kanya ng 10 oras upang kumpletuhin niya ang susunod na hakbang para makamit ang tagumpay sa Succession War. Sa kabilang panel naman, makikita nga natin dito na papunta na sa ospital ang mga doktor na pinadala ni Prinsipe Benjamin upang paalisin sila Chidel, Leorio at ang iba pang mga doktor na nagdala sa katawan ni Halkenberg sa ospital. At makikita nga natin dito na mukhang dismayado si Leorio at Chidel dahil hindi pa nga nila naobserbahan ng maigi ang pasyente. Dito nga ay makikita nating nakahiga at mistulang nag-aagaw buhay na ang katawan ni Halkenberg. Tumalo naman ang istorya sa pahinang ito na mistulang ina-analyze ni Benjamin ang mga nangyayari sa Black Whale kasama si Purikov. Habang si Camila naman ay nagre-relax sa kanyang kwarto at ito nga ay nagpapamanicure pa. Dito naman ay masusi pa ding sinusuri ni Zhanglei ang barya na inilabas ng kanyang Nen Spirit Beast. Makikita naman natin ang gulat na muka ni Salkob dahil umabot sa 3.5 segundo ang prinsipe sa hindi pa natin matukoy na Nen training na kanilang ginagawa. Ngunit hindi pa din kontento ang prinsipe sa progress ng kanyang sarili. Tulala pa din dito si Salkob
habang nagtataka kung ano daw ba talaga ang naisipagawa ni Teta kay Prinsipe Cherednich. Mistulang wala nga makakapigil sa dedikasyon ni Cherednich upang magpatuloy na lumakas dahil siya mismo ang nagtatakda ng kanyang patutunguhan at naniniwala nga daw si Salkov na magiging matagumpay ang prinsipe sa kanyang anumang nais na gawin. At dito nga ay ipinakita na ang paglikha ng Fourth Prince ng isang bola na gawa sa Nen na maaari nating ihalin tulad sa ginawa ni Razor na bola ng Nen na hinagis nito kay Bopobo sa Grid Island Arc. Maaari itong gawing sandata ng Prinsipe Cherednich upang makapaslang ng sino man kung kanyang gugustuhin. Dito naman ay makikita natin si Prinsipe Chobepa habang nakatutok pa din sa kanyang laptop upang mag-research. At si Prinsipe Tyson na mistulang kumakanta sa harapan ng kanyang mga giliw na gwardya. Sa kwarto naman ni Prinsipe Luzurus ay mistulang hindi pa din nagbabago ang kanyang nakasanayang pwesto ng pag-upo. Kasama niya pa dito si Basho at si Rice. Dito naman ay ang silid na kung saan nagpapahinga si Prinsipe Pugetsu habang siya ay binabantayan ng kanyang pinakamamahal na kapatid na si Prinsipe Casio. At sa wakas, makikita na nating muli ang Prinsipe Marayam kasama sina 7th Queen, 70 at si Biscuit. Sila nga dito ay nakikipaglaro sa Prinsipe Marayam. Sa kabilang panel naman ay nakabalik na sina Kurapika sa room 1014. At sabi nga dito ni Kurapika na alas 9 magsisimula ang second session ng Nen training bukas. At ang mababago lang ang attendance ng Royal Guard ni Camila. Tanong niya pa kay Bobby Mayna kung sila pa rin ba ni Purikov ang magre-representa kay Prinsipe Benjamin at oo naman ang sagot ni Bobby Mayna. Iniisip ni Bobby Mayna na ang paglitaw ng personal na bantay ni Camila sa ikalawang session ng Nen training ay maaaring may kinalaman sa mga Habnots. Ito nga ay tagasunod ni Camila at nagiging mas problema pa ito habang dumarami ang mga hindi nila kilalang tao sa Nen training na iyon. Nakikita ni Kurapika na kakaiba nga na iisa lang ang personal na bantay ni Camila na nandoon sa listahan nila. At ito nga daw ay nagpapahiwatig ng posibleng nakatagong plano. Bagamat hindi nabanggit mula sa liham mula kay Melody ang mga lihim ni Camila, iniisip tuloy dito ni Kurapika kung may itinatago daw ba si Camila na sapat na dahilan para mapilitan siyang kumilos. Binibigyan din ni Kurapika na kailangan nilang pigilan ang personal na bantay ni Camila na makalapit kay Prinsipe Wabol. Dito nga ay makikita natin na abalang-abala ang mga doktor ng Kakin na inaasikaso si Halkenberg dahil ito nga ay nag-aagaw buhay na. Makikita nga natin na kinabitan na ng aparato upang mamonitor ang pagtibok ng puso ang Prinsipe Halkenberg. Ngunit sa kasamaang palad, tuluyan na ngang nag-flatline ang aparato at tuluyan na ngang binawian ng buhay ang katawan ni Halkenberg. Sa pahinang ito, makikita nating nag-uusap sina Benjamin at Halkenberg sa katawan ni Balsamilko. Sinabi na nga ni Balsamilko na madadala na ang katawan ni Halkenberg sa morgue doon sa may Tier 1. At inihayag naman ni Benjamin ang mga kahilingan ng Prinsipe Halkenberg bago ito bawian ng buhay. Una, isang pampublikong anunsyo. Pangalawa, isang pamamaalam mula sa kanyang mga taga-suporta. At ang huli ay isang marangal na transportasyon ng kanyang kabaong at ang nais niyang magdala nito ay ang kanyang mga tauhan. Inutusan na nga ni Benjamin si Balsamilko na igalang ang huling hiling ni Halkenberg at bigyan nito ng respeto upang hindi nga magalit at magkagulo ang mga sumusuporta kay Halkenberg. Dagdag pa ni Benjamin ang isang papuri sa galing ng ipinakita ni Balsamilko sa kanyang natapos na misyon. At sa loob nga ng katawan ni Balsamilko, nagpapasalamat si Halkenberg at mukhang alam niya na kapatid niya si Benjamin. Dumako na nga tayo sa pag-aanunsyo ng pagkamatay ni Halkenberg sa Tier 3 at nagkataon namang nandito sina Pinks, Nobunaga at Peyton. Tanong ni Nobunaga kung isa nga daw bang mafia head itong si Halkenberg. Sagot naman ni Peyton ay hindi. Iminungkahi na nga dito ni Pinks na magbadali na sila sa pagpunta sa Tier 4. Ngunit banggit naman ni Nobunaga na mayroon pa silang oras dahil itinago daw ni Hinray ang transmitter sa isang lugar na mahirap matagpuan. Bago nga daw sila pumunta sa taguan ng Haley family, sinabi ni Nobunaga na may nais siyang kumpirmahin sa natitirang dalawang pamilya ng mafia, ang Chaar at ang Shiyu family. Kalmadong sagot naman ni Peyton na
hindi na nga daw ito mahalaga dahil papaslangin din naman daw nila ang lahat ng pamilya ng mafia. Sa huling pahinang ito ay makikita nating nagtatalo pa ang tatlo tungkol sa desisyon ni Nobunaga na puntahan ng Cha-R family at ang Shiyu family sa hindi malamang dahilan. Ngunit kung sakali nga daw tumama ang hinala ni Nobunaga ay susuntukin niya si Peyton at si Pinks. At dito na nga po natatapos ang chapter 404 ng Hunter x Hunter. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pa-click naman po ng like button at kung hindi ka pa nakasubscribe ay i-hit mo na din ang subscribe button at i-ring ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest video natin.